Praise the Lord. Ang nais ko ibahagi sa ating kinakitaan ay what I shared last night, nung Friday, sa ating pong prayer meeting. Natayaan nyo na rin na ako ay makiusap sa atin na samahan ka na po, tayo po ay sama-sama na manalangin. Every Friday, 7 p.m. Kung ano ginagawa natin, we just play yung instrument. And so, from 7 p.m. at 5 minutes before 8 o'clock, yun po nangyayari. We just play the instrumental sounds habang tayo ay nananalangin. And then, meron tayong pinaplas ng mga prayer request. And then, 5 minutes before 8, ako ay tatayo to have a short exhortation and closing prayer. And so, don't worry doon sa dumalo nung Friday, baka isipin ninyo, Pastor, paano yan, narinig na namin. That was just 2-3 minutes aking binahagi. Pero ngayon, ito ay 3 hours. Amen. Yun, thank you sa nag-isang nag-amen. Muli sa John chapter 12, verse 27 to 28, Juan, kabanatang 12, 27 hanggang 28. Ako'y nababagabag ngayon. Sasabihin ko bang, Ama, huwag mong hayaang sumapit sa akin ang oras na ito ng paghihirap? Hindi. Sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito upang ganasin ang oras na ito. Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Isang tingin mula sa langit ang nagsabi, niluwalhati ko na ito at muli kong luluwalhatiin. Kaya niyo pong bigyan ko po ng pamagat ang mensahe nito. Father, glorify your name. Father, glorify your name. Ang panalangin ito, na Father, glorify your name, ay sinambit po ng Panginoong Jesus 2 or a day before siya ay arestuhin at isakdal upang ipapako sa krus. At yes, with all na ginawa ng Panginoong Jesus na pangangaral, paggawa ng maraming himala, ito po ang ibig gawin ng mga tao. Ang siya ay ipapako sa krus. Ang pinakahuling himala na ginawa ng Panginoong Jesus prior to his arrest, bago po siya hulihin, ang ginawa po niyang himala ay ang buhayin ng isang patay na 4 na araw niyang patay at nangangamoy nga. At sino po siya? Si Lazaro. O si Lazaro sa English. Pero ano po naging tugon ng mga tao with all na ginawa ng Panginoong Jesus, ng mga himala, and with all na pagtuturo niya. Here in John chapter 11, previous chapter lang po, in John chapter 11, pakisabi sa iyong katabi, makinig-kinig yung salita ng Panginoon. In John chapter 11, verse 10 to 11, kaya't binalak ng mga punong pari na ipapatay din si Lazaro. Sapagkat dahil sa kanya'y maraming Hudyo ang humihiwalay na sa kanila at sumasampalataya kay Jesus. So, imagine, with all ginawa ng Panginoong Jesus at mga dakilang himala na ginawa ng Panginoong Jesus, is the response. Pati si Lazaro ay gusto na nilang patayin sapagkat maraming mga kapwa nila Hudyo, particularly po, miyembro ng Sanhedrin, ang gustong himuwalay at sumasampalataya na sa Panginoon. But yes, may mga taong nanali, pero gaya lamang po ito ng mga pinihigalaglag sa mabato at makinig na lupa. Remember that parable of the sower. Hindi tumimo, kaya hindi namunga. Ang patunay na legit, genuine ang pananampalataya ng tao ay hindi sa mga himala niyang maaaring maranasan, kundi kung maging sa hirap o ginhawa, sakit,
karamdaman, kalusugan, patuloy siyang nagtitiwala sa salita ng Diyos. Sabi nga po, ng isang mangangaral sa katawan po ni John MacArthur, how a person handles trouble will reveal whether his faith is living or dead, genuine or imitation, saving or non-saving. Paano daw para mapatunayan daw na talagang legit ang pananampalataya ng isang tao, kung buhay ang kanyang pananampalataya, hindi patay, genuine at hindi imitation lamang, pananampalataya nagliligtas at hindi pananampalataya hindi nagliligtas, ay kung paano niya harapin ang problema, ang sakit, ang hirap, ang troubles sa buhay na ito. Tingnan niyo po ang mga taong ito. Itong mga taong ito, nag-express ang kanilang pananalig sa Panginoong Jesus. Verses 12 to 18 ng chapter 12 ng John. Kinabukasan na balitaan ng maraming taong dumalo sa pista na si Jesus ay papunta sa Jerusalem. Kumuha sila ng mga palapa ng palmera at lumabas sila sa lungsod upang siya ay salubungin. Sila ay sumisigaw, purihin ang Diyos, pinagpalan, dumarating sa pangalan ng Panginoon, purihin ang Hari ng Israel. Nakakita si Jesus ng isang batang asno at sinakyan niya ito, gaya ng nasusulat. Huwag kang matakot, lungsod ng Sion, masdan mo, dumarating ang iyong hari, nakasakay sa isang batang asno. And I hope, as I read, nakikita natin yung very familiar po na senaryo, the Palm Sunday. Verse 16, hindi ito naunawaan noon ng kanyang mga alagad. Ngunit matapos na si Jesus ay maluwalhati, nabuhay muli, naalala nilang ganoon nga ang sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanya. Kaya ganoon ang nangyari. Ang mga taong kasama ni Jesus noong tawagin niya si Lazaro mula sa libingan at muli niya itong binuhay ay nagpatotoo tungkol sa nangyari. Ano po sabi ng verse 18? At ito ang dahilan kaya siya sinalubong ng napakaraming tao. Nabalitaan nila ang himalang ginawa niya. So they were there, sinalubong nila ang Panginoon, nawari isang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, because nalaman nila, nabalitaan nila ang himalang ginawa ng Panginoong Jesus. Bumuhay ng isang 4 na araw ng patay sa katawan nga po ni Lazaro. But yes, they were shouting, Hosanna, they were shouting, Son of David, pero hindi talaga nila kinilala ang Panginoon sa kanilang buhay bilang Panginoon. Gaano karaming professing believer at ika nga lamang ang Panginoong Jesus sa buhay nila. Hindi si Jesus ang buhay nila, kundi dagdag lang si Jesus sa buhay nila. So you ask yourself, how do I treat Jesus sa buhay ko? Is He just topping sa buhay ko? Add-ons lang, sino may dito kumain sa Chowking? Lagyan niyo po ng siomay o topping. Si Jesus pa sa buhay natin is just dagdag lang ng buhay natin. O siya ang buhay natin. True Christianity, let me quote this, true Christianity is not about adding Jesus to my life. Instead, it is about devoting myself completely to Him, submitting wholly to His will, and seeking to please Him above all else, including my life. Hindi siya dagdag sa buhay ko, kundi siya ang buhay ko. Itong crowd na ito na sumigaw, nag-welcome, sumigaw ng papuri sa Panginoon as He entered Jerusalem, the Palm Sunday, ay sila rin mga sumigaw ng ipako siya sa krus. Verse 42 to 43 ng John chapter 12, 1, kabanatang 12, 42 to 43, gayunman marami ring pinunong ng mga Hudyo ang naniniwala sa Kanya. Subalit, hindi nila maipahayag ito dahil sa takot sa mga Pariseo, na baka sila ay itiwalag sa sinagoga. Mas ginusto nilang parangalan sila ng tao
kaysa parangalan ng Diyos. How this house pamilya sa atin, remember yung magulang nung bulag, no, since birth na pinagaling ng Panginoon. They don't want to speak, no, para sa kanilang anak because takot sila itiwalag sa sinagoga. And here, we're Jews, no, they believe in the Lord Jesus Christ pero ayaw nilang lumabas. Ayaw nilang ipahayag publicly ang kanilang paniniwala, pananampalataya. Again, ano sabi, verse 43, mas ginusto nilang parangalan sila ng tao kaysa parangalan ng Diyos. Again, mas ginusto nilang parangalan sila ng tao kaysa parangalan ng Diyos. In Mark chapter 8, Marcos Kabanatang 8, let me read verse 38 ng Marcos Kabanatang 8. Kapag ikinahiya ninyo ako at ang aking mga salita sa harap ng mga taksil at makasalanan ng mga tao sa panahong ito, ikakahiyain kayo ng anak ng tao pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel. Remember, merong nagtanong, merong kwentong ganito, na nagtanong sa tatlo papunta sa simbahan. The same question, saan po kayo pupunta? Sumagot yung sosyal na Christian, I will go to church. And then the other one, ang sagot niya, mag-church ako para sumamba, magpasalamat sa Diyos, makinig ng kanyang salita para sa aking paglago, upang ako higit kailanman magbigay kaluguran, kapurihan sa Diyos. Sounds very proud, no? Na nasabihin na, yes, I will go to church. Proud not in the negative sense. There is another Christian. Nung tinanong siya, saan ka pupunta? Ang sagot niya, doon. Hindi niya masabi magsisimba, hindi niya masabi sa Holy Life Mission Church. Ang sabi niya, doon. No? Napasin niyo yan sa SM, yung brother na ito, doon. What you go to buy? Doon. Are you proud to be known as Christian? Again, proud in a positive sense. Proud in a way, you want to shine para mapapurihan hindi ang sarili, kundi ang Diyos. Ipakita ang pagka-Kristiyano hindi lamang sa apat na sulok ng simbahan, kundi anywhere at any time. We are proud to show to the world, I am a Christian. I am a believer of the Lord Jesus Christ. Alala ko si Missionary Kim Sante, nung pumunta kami sa bukid, sa gitna ng field, sumigaw siya, I'm a born-again Christian! No? Pero hindi pa ganun paklaro. Bagong kuyano ng bagong salta sa dito sa Pilipinas. Gaano tayo ka-proud? O ang ating mga sinasabi sa mundo, pinapost sa mundo, ay ang ating mga accomplishments, ang ating mga kinain, ang ating mga napuntahan. Wala naman po masama sa mga bagay-bagay na yun. Pero nawa, alam ng mundo na ikaw ay Kristiyano. Alam ng mundo na ikaw ay disipulo ng Panginoon. Again, not to showcase kung gaano ka kabuti whatsoever, kundi para sa kapurihan ng Panginoon. Now, in our text, at kung bagay ang nais ko po ibahagi, the agony, let me again divide this into three. The agony, the appeal, and the answer. The agony, the appeal, and the answer. Let me just read it again from John chapter 12, 27-28. Ako'y nababaghabag ngayon. Sasabihin ko bang, Ama, huwag mong hayaan sumapit sa akin ang oras na ito ng paghihirap. Hindi. Sapagat ito ang dahilan kung bakit ako naparito upang ganasin ang oras na ito.
Verse 28. Ama, luwalatiin mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, niluwalhati ko na ito at muli kong niluwalhatiin. Unang puntos, diagony. Diagony. Again, sabi ko sa unang bahagi ng verse 27, ako'y nababagabag ngayon. Pinahayag ng Panginoong Jesus ang paghihirap ng kanyang kalooban. Pakisipat-sipat na katabi mo, baka nababagabag yan. Obra. Sobra. Pinahayag ng Panginoong Jesus ang kanyang pagkabagabag. Sabi ko nga nung Friday night, kung ako nandun, sasabihin ko kay Lord, Lord, kung kayo nababagabag, ano pa ako? Anong dahilan ng kanyang pagkabagabag o pagkabagabag? O marahil ang mas mabigat na tanong, bakit siya nababagabag? Hindi ba Diyos siya? At marahil mapapatunong pa tayo, yes, naging tao siya, bakit hindi ba kaya ng kanyang pagka-Diyos? Naalisin ang pagkabagabag niya bilang tao. Di ba Diyos siya? Walang mahirap sa kanya. Una, yes, naging tao siyang tulad mo at tulad ko. At yes, alam niya ang kanyang mga sasapiting hirap bago pa man nangyari ang lahat ng ito. Remember, 3 beses niyang ipinahayag ang mangyayari.